service, worship service. At ito po yung mga kapatid natin na nakasama sa biyaya ng Panginoon, lumago yung Bible study doon. For 6 months, nandiyan kami sa ilalim ng Shatin Library. Upo sa karton. At marami mga kapatid, around 15 people yung ma-attend sa Bible study. Yan po si Sir Lisel. Ngunit dahil sa mga persecutions, nung time na kailangan na talagang mag-decide ng mga tao, kay Lord ba sila o hindi? May mga taong ayaw na nila makinig, nababato sila. So, every time na nagpipreach po ako, ang nangyayari, nagtutong eats. At saka nag-iingay. Kulang na lang ay batuhin tayo ng rheumatis. So, nag-pray kami, sabi ko sa mga kapatid, lumipat tayo sa ibang lugar. Kaya, nakita namin yung Shatin Amphitheater na merong isang malaking parang tolda, libre. Pwede kami mag-gather doon. So, doon namin nakilala yung grupo nila, Sister Suzette, at yung mga kaibigan niya. Nasa Canada na po sila, halos lahat ngayon. So, yan po. Hello. Yan ang Shatin Amphitheater. Iba-iba po ang aming worship place. Social kasi wala kaming pera pero ang dami na aming worship place. Yan ang Shatin Creek. At ito naman ang Shatin Park. So, iba-ibang lugar natin. Kaya nung sabi namin, ang na-evangelize ng o ang na-attract ng God is alive ay mga smart people. Hanapin nila kami, gusto nila kami matatagpuan. Kasi, depende sa weather. Pa-weather lang. So, iba-iba ang aming lugar. At noong October 2002, kasi nagsimula po tayo April, nag-start tayo ng first service ay May. Noong October, dumating si Pastor Aliway at kasama niya yung kanyang pinsan, si Raquel Musi. At noong mga time na yon, si Sister Tessie, tsaka si Pastor Amy na nasa Canada na ay nainggan niya. Nung nakita nila maganda buhay ko dito, wala nila, masarap ang buhay dito, ay nagsisunod, nagsipag-apply din po. Kaya nagsipag-trabaho din dito sila. Kaya naging mas marami yung nakatulong ng mga kapatid. Yan po ang ating first year anniversary. Konting pa lang tayo, no? Merong morning service. So, nung haba kasi tayo nag-evangelize sa park, may nakilala tayong mga kapatid, ano, na mga taga-Baguio. Naging dalawa po ang service natin. Imagine, wala tayong church place, pero meron tayong morning service saka afternoon service. At hindi ko po makita yung aming second year anniversary, pero yan po, bahagi. Year 2003, December yan. Yan po yung ating gawain mga kasalukuyang kapatid na uma-attend. Payat pa si Sister Raquel dyan. Ito po yung ating third year anniversary. Diyan lang po kami nag-gather sa tabi ng creek. Naka-reserve na yan sa amin, linggo-linggo. At yan po ang mga grupo ng taga-Baguio. Nung na-meet namin, isang grupo ng taga-Baguio, purely taga-Baguio, nagkaroon kami ng afternoon service. Sila po yan. Ito yung joint. Nagjo-joint fellowship din kami, morning service and afternoon service. Palakpakan natin si Lord. Amen? So, naghahanap kami ng medyo malaki-laking lugar na merong silong para magkasama-sama ang lahat. At sa period na yun, nabibisita po tayo ng ilang mga pastor. Yun nga, sa paglalakad natin sa park, nakilala natin si Sister Jenny. Matun pa siya, no? Tsaka si Sister Deli Arcilia at si Sister Mercy de la Cruz na tulong natin sa gawain, nasa Canada na rin po siya. So, sa loob ng 3 taon, ganyan po ang aming setup. Nag-gather kami sa ilalim ng mga puno pag tag-araw, at kapag tagulan naman, hanap kami ng silong na hindi kami mababasa. At pag winter, dun kami hirap na hirap kasi instant frozen kami. At mahirap yung mga panahon na yun, pero naniniwala kami, joyfully we continue serving the Lord because we believe that God has a wonderful plan for us. And we believe na lahat ng ginagawa namin para sa kalwalhatian ng Panginoon. So, yan po yun. Shatin Creek, sa Shatin Amphitheater. Paikot-ikot po kami dyan sa 4 na lugar na yan. Every time na nag-iibang weather, dyan kami umiikot. So, nung time na yun, 3 years tayong nandun, nagpa-pray na tayo. Matagal tayo na-pray na makakuha ng worship place. Dahil sa kukunti lang kami nasa park, kulang pa yung aming income para makarenta ng ganitong lugar. Alam niyo naman kung magkano mga renta sa mga flat ngayon. So, nung time na yun na gusto na namin kumuha ng lugar, nag-pray kami. We fasted, we prayed,
for God's direction. And then, ang primary difficulty nga ay we don't have enough money for the rent. But we believe that God's work done in God's way will never lack God's support. So dahil yung mga kapatid na ito, sila Pastor Liway, sila Sister Raquel, sila Sister Deli, marami na almost one half ng mga members ay taga Chunmun, we decided, nilakasan na loob namin, Chunmun tayo. Pero wala pa kaming nakikitang lugar. Actually, naghanap kami sa Shati, naloko pa nga kami kasi nag-down kami, hindi binigay pera namin. No? Pero si Lord ang nagbalik noon. Naghanap kami sa Shati, kaya lang dahil sobrang mahal ng renta at mahirap umanap, so nag-decide kami, punta tayo sa Chunmun. Kaya wala pa kami worship place, dyan muna kami sa Chunmun Park. Park pa din. Praise God, libre po ang mga park dito. Amen? So dyan po muna kami, sa may tabi na naman ang lawa. Mahilig kami sa may mga tubig. So dyan kami nag-gather for 1 month. Dyan po kami sa Chunmun Park. And then, nakatulong natin si Mr. Chu. Nandito po siya ngayon. Nakatulong natin si Mr. Jun sa paghahanap ng worship place at sa biyaya ng Panginoon, nakita natin yung Sanhoy. Doon po tayo nagsimula sa Sanhoy na Romenta. By November 2005, dyan tayo ng service, and by December, ito po ang first service natin in Chunmun. Just imagine the place. Ang gamit lang po namin ay yung CD cassette na yon. Ito, matagal na po servisyo niyan, 10 years. At yun na po gamit namin, isang mic, isang gitara, tsaka yung isang CD cassette. Tapos yung mga speaker po, tsaka bangko, iniram namin kila Pastor Liway. Alam po kami pambili. Tsaka yung opening box, ano na ba lalagyan ng mooncake. Pero dahil naniniwala kaming si Lord, ang pinagmumula ng rumaragasang pagbabala, nananayin kami at talaga pong as soon as we settled in that place, bumaha na po ng pagpapala ang Panginoon. Wala tayong sound system, wala tayong equipments, but the Lord provides. Palakpakan po natin si Lord. Si Lord ang nag-provide ng lahat. At nagpadala siya ng maraming mga tao. The Lord sends faithful members. Nung dumating sila Sister Norma, sila Sister Norly, sila Sister Cynthia. Sister Elsa, nandito siya ngayon. Naging katulong din natin siya doon sa loob ng ilang taon. Alam ng Panginoon, yung mga panahon na kung kailan niya talaga, kung kailan natin kailangan, doon siya nagpapadala, di ba? Na kailangan natin, hindi na tayo pinababayaan. Yan po yung ating 4th year anniversary. Gumaganda na tayo dyan. Pumuputi na. Amen? 5th year anniversary. Kasama na po natin yan si Bishop. Noong time na yun, nag-iisip kami, dapat yearly kasama natin si Bishop. Kaya nagsimula po, 5th year, nakaka-tour na siya dito, naging guest na po natin siya sa ating mga anniversary. And this is our 6th year anniversary. Ka-o-opera ko lang po niyan. At ito, hindi natin nakuha ng buo, ano? Yan lang nakita kong picture. 7th year anniversary, ang guest natin lang ay si Pastor Orlan Reyes. And, nung time na yon, dumadami na po ang mga miyembro. Nag-50 to 60. Ang sikip-sikip na po namin. Ang laki ng problema natin, masikip na tayo, pero napakagandang problema noon. Ibig sabihin, lumalago. So, nag-pray po kami, Lord, kailangan namin ng mas malaking lugar, nakakasya ang mga around 200 people. So, nag-pray kami, Lord, tulungan mo kami maghanap. At nung time na yun, yung employer ko po, napakabuti ng Panginoon kasi hindi po ng Panginoon yung employer ko para every morning bago siya pumasok sa opisina, dinadrive niya yung kanyang van na Alphard at ipagdadrive niya ako para maghanap kami ng mga lugar dito. At katulong po natin siyang nakakita dito. So for almost 1 month din na paghanap natin, napagpuan natin itong lugar na to. Exactly. Pinrovide ng Panginoon. Christian yung may-ari, binabaan niya renta. Kaya sabi niya, it is a church at gagamitin niyo sa pagsamba sa Panginoon, kaya mura niyang pinarentahan sa atin. So, year 2010 po yan, nung nakalipat tayo dito, at ito po, yung ating 8th year anniversary, nandito po si Bishop Ferdinand Gonzales at ang kanyang misis, si Pastora Verna Gonzales, naging guest natin siya. And at the same time, dyan ginanap yung ating church place dedication, and
ordination ng ating pastora. And, ito po yung ating 9th year anniversary. Nakita natin taon-taon, nagdadagdag ang Panginoon ng maraming mga kaluluwa. Amen? Kapag nakita ni Lord yung katapatan natin, kapag nakita niya yung faithfulness ng bawat isa, hindi lang tayo, hindi lang yung mga pastora, every one of us, if we are faithful to the Lord sees our hearts. Siya ang nagsasend ng maraming tao para makasama natin dito. Kaya nung 9th year anniversary natin, full house na rin tayo. Praise God. Ngayon, palakpakan naman natin ang Panginoon. Unang tayo ng upuan. Pwede mo bang bubuin natin yung mga kapatid sa likod? Amen. So, yan yung ating 9th year anniversary. And patuloy at patuloy na lumalago ang gawain. Ang pananampalataya natin, ang lahat ng ito, ginagawa natin para sa kapurihan ng ating Panginoon na lumikha sa atin. Hindi ito dahil sa ating mga lakas. Amen? It is by the glory of God, or the grace of God, na tayo nagtatagumpay. And it is all for the glory of God, kaya ginagawa natin ito. The Lord continually sends people to this church whose hearts are stirred up and unselfishly and willingly give up their lives for the kingdom, for the advancement of His kingdom. And we claim that all these things is for the glory of God. Sabihin nga po natin ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3. It's not by might, nor by power, but by the Spirit of God that we overcome. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Katuloy ng ating team ngayon, we are 1 decade through faith. Isang dekada na po tayo dito sa Hong Kong. Ibig sabihin, 10 taon na rin tayo dito. At naniniwala tayo, habang tumatagal, lalo tayong palalaguin ng Panginoon. Manatili lang po tayong tapat. Amen? Palakpakan muli natin ang ating Diyos na Hallelujah. Praise the Lord.